social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Traidor si Tunying, guys. Siya yung nag-leak eh. Yun yung ano sa akin dun eh. Yun yung susi. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung totoo ho itong sinabi ni Tunying, eh parang it doesn't matter eh kung ano yung of course tayo nirerespeto natin yung presidente. So kahapon mga kotsero na topic natin si Tunying. Mukhang tama si Tunying sa kanyang mga sinabi. So ano uli yung sinabi ni Tunying? Siyempre, I have to papakita ko sa inyo kung anong sinabi niya. Ayun yung kanyang sinabi. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Okay. Alam nyo, so tama nga. Tama si Tunying na galing nga kay presidente. Pero mga kotsero, I think mukhang may mali si Tunying. Bakit? Panoorin natin yung sinabi ni presidente. Mukhang tumraidor si Tunying. Panoorin natin sinabi ni presidente. Social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Traidor ka, Tunying. Langya ka. Traidor si Tunying, guys. Siya yung nag-leak eh. Diba? Hindi naman ako. Hindi naman ibang tao. Siya yung nag-leak eh. Alam nyo mga kotsero, yun yung ano sa akin dun eh, yun yung susi dun sa kwentuhan. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung totoo ho itong sinabi ni Tunying, eh parang it doesn't matter eh kung ano yung, of course tayo nirerespeto natin yung presidente. But I don't think yung impeachment talk has reached beyond the point wherein ang taong bayan mismo nang humihingi eh. Buti sana kung sila-sila lang, kung sila-sila lang, mga politiko lang ang nag-uusap, etc. etc. Walang problema. Kaso, it has went beyond that. So, regardless, kung, of course, papainggan natin sinasabi ni Presidente, and I think his reason is valid, mamaya I'll go deeper into that. But wala na eh. Wala na siya dun sa conversation nilang lahat na sila-sila lang kanilang inner circle. Inilabas ni Tunying eh. Dapat pala, it's a private conversation. Sila-sila lang. At alam nyo mga kotsero, ito yung mali ni Tunying eh. Ang lagi niya kasing binibida, he is in the know. Alam niya, may contact siya sa inner circle ng Marcoses. Meron daw siyang nasa inner circle daw siya ng mga Marcoses. Di ba? Totoo naman yan. Nakikita naman natin mga kotsero, nasa inner circle talaga siya. Paano natin nakita? Sa lahat ho, mga kotsero, for one, mga kotsero, si Tunying ay na-interview si FL. Never ho nagpapa-interview si FL kahit kanino, si Tunying lang ang nakapagpa-interview. Number one. Pangalawa, tuwing merong proyekto ang PTV, si Tunying lagi ang kinukuha. 'Di ba? In-interview si Ramon Ang, in-interview yung mga negosyante, pre-SONA, yung pre-SONA survey, yung pre-SONA interviews. In-interview niya lahat ng mga malalaking negosyante para i-build up yung mga achievements ng ating presidente. Oh, totoo naman 'yan. Walang problema doon. Pero nung nakuha niya yung message, hindi nga natin alam kung sinong kausap eh. Sana kung talagang gustong mag-break ng maka-scoop nito ni Tunying. Sana sinama din niya kung sino yung message. Siya ba ang message diretso? Kasi mga kotsero, kung ganun, bakit niya nilabas? If it's a private conversation, di ba? Baka ho kasi sumagot itong si Tunying, sabihin niya, ako yung message sa akin ito ni Presidente, etc. etc. Oh, so may karapatan ako ilabas yan. Pakita ko pa sa inyo yung GC namin, etc. etc. O sige, wala problema. O ba't mo nilabas? Hindi ka ba nagpaalam? Nagpaalam ka ba sa kausap mo who is the President of the Philippines kung siya yung kausap ha? Nagsabi ka ba na, Mr. President, pwede ba nating sabihin to sa publiko para alam nila na wala kang interest ipa-impeach si Sara Duterte? Kaso mukhang wala. Mukhang walang paalam na naganap. Kasi sinabi mismo ni PBBM, it is a private conversation but somehow it is now leaked. Number one. O sabihin nating iba ang nag-send sa kanya. May nag-send lang kay Tunying. Sabihin nating isa sa mga kongresista. Sabihin na lang natin ganun. Sabihin nating kongresista or kung sino pang ibang tao na may access kay Presidente to this level, sa ganitong level ng confidence. Gantong kataas na pagtitiwala. Hindi nagpaalam si Tunying kay Presidente. Close ka sa Presidente. Diba? Yun nga ang binibida niya eh. Close siya sa Presidente. May credibility siya magsalita tungkol sa Pangulo at sa First Family kasi close siya. Nakakalapit siya, rektahan. Hindi niya tinanong,
Mr. President, may nag-send po sa akin ng ganito sa akin. Gusto nilang ipa-break sa akin ito, ipa-scoop. Okay lang ho ba? Kasi kayo ho ito nagsasalita dito. Is there any indication na pumayag si Presidente, si PBBM, na i-leak yung conversation? Wala. Bakit? Again, sinabi ho ng Pangulo, it is a private conversation and now it is leaked. Tingnan nyo. Etong si Tunying, kutob ko lang naman. Hindi ko naman sinasabing totoo. Kutob ko lang naman. Pero baka nakikinig na siya sa kumpas ng ibang tao. Baka may ibang kumpas na to si Tunying. Baka hindi na siya nakakakuha ng... Baka ano bang bumabaliktad na ba to si Tunying? Kasi dati sobrang suporta niya sa administrasyon. Tapos ngayon biglang, nung Sunday, biglang sinabi niya, kalat na kalat ang korupsyon sa Marcos administration. Dapat magsalita si Presidente dito. Tapos ngayon may ganitong klaseng issue. A private conversation na nilik ni Tunying. It's a private conversation. Tinraidor na ba ang Presidente? Hindi ko alam. Pero mukhang sumusunod sa kumpas ng ibang tao na ngayon ito si Tunying. Bakit? Ano bang hindi naibigay? At ano ba? Parang ano ba to? Na maharlika na ba ang drama? Alam ko, professional yan si Tunying eh. Hindi naman yan basta-bastang journalist. Hindi naman siya tatagal sa mundo ng pagiging journo kung siya ay may ibang whatever. May ibang sanga. Pero bakit? Anong nagbago? Sino ang kumukumpas? Sino ang nag-send sa'yo ngayon yan, Tunying? Kailangan, kung gusto talaga natin ng journalistic integrity, sabihin mo kung sino. Kung sa kanya mismo pinadala, bakit hindi siya nagpaalam sa Pangulo kung pwedeng ilabas? Kasi it's a private conversation eh. Pribadong usapan pala. Pero inilabas niya. O kung ibang tao naman ang nagpadala sa kanya, ba't di nga sabihin kung sino nagpadala? Para malaman natin kung sino yung iba pang tumatraidor sa Pangulo. Imagine, pinadala yon in confidence ha. Malamang sa GC yan eh. Malamang sa GC yan pinadala. Kaya delikado mga group chat eh. Pag kayo magbibitaw ng salita sa mga group chat. Pero mukhang this is a private message to one person eh. Mukhang isang tao lang ang kausap. Kasi tinan mo, hindi naman siya group chat eh. Mukhang pinadala ito rekta sa isang tao. Baka kung hindi ito Viber, malamang Viber to. Or Signal. Obviously, mga Kojero, mukhang hinuhudas na rin si PBBM ng kung sino man nakapaligid sa kanya. Ngayon, Tunying, it's incumbent upon you. Ikaw yung nag-leak eh. Sinong humuhudas kay Presidente? Maski ako, mga Kojero, alam ko na kailangan na i-impeach si Sara. Bakit? Magnanakaw nga eh. Lagi ho nilang iniiba yung topic. Ngayon ito si Presidente, pakinggan ulit natin. That's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen if somebody finds an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take a part and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Thank you, sir. Mabait lang talaga to si Presidente. Pero I don't necessarily have to agree with what the President said. I don't have to necessarily agree. Besides, sinabi naman niya, it's his opinion. We can vary in opinions. So siguro, ito yung isa sa mga bagay na magkakaiba kami ng opinion ng Pangulo. Mabait lang talaga si Presidente. So, ang sinasabi ng mga DDEBs, nagpapanggap lang si PBBM. Nagpapanggap lang daw siya. Kasi, ayaw nga naman niyang masisi kapag na-impeach si Sara Duterte. Alam nyo, ako, mga Kojero, I don't think, and psychological war, etc. I don't think it is. I don't think it is that. I don't think na it is a psychological war or something. Sincere siya dyan. Ayaw talaga niya ng gulo. Si PBBM has been conflict averse. Matagal naman natin alam yan eh. Ayaw talaga niya ng conflict. Ayaw talaga niya ng may kaaway. Ayaw niya ng may gulo, etc. Para sa kanya, unahin na lang natin yung taong bayan. Unahin na lang yung taong bayan kaysa yung ganyan. Let's look at the other side of the coin. I agree doon sa sinabi sa punto na yun ni PBBM. I agree ako doon sa sinabi niya na it will take time out of the Congress. Tapos magugulo pa, it's a storm in a teacup. Agree ako doon, makakagulo ho talaga pag na-impeach si Sara Duterte. Parang ganito rin kasi yung tanong na yan eh. Kapag na-discover mong meron kang cancer, anong gagawin mo? Hayaan mo lang ba yung cancer mo na nandyan o tatanggalin mo?
Kasi the longer it stays there, oo, ayaw mo ng abala, ayaw mo ng gastos, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ano. Pero habang tumatagal na nananatili dyan yung cancer, lalala ng lalala ng lalala.